Hello, good morning for today's video. Kagigising ko lang guys. Paggising ko wala na yung mga sakop ko kasi puyat ako dahil nagtitinda ako sa gabi ng balot. Yan, wala na mga tao. Tahimik na bahay. Yan na, kita nyo ako na lang mag-isa dito. Wala sila. Yan, wala mga tao. Kagigising ko lang, pagising ko wala na. Sa bagay, pagising ko kanina, nagising din ako kanina, mga 4. Mga 4. Kasi nga po, pasok nga yung bunso ko sa school. Tapos, nagluluto ako ng pagkain niya. Lalo na sa umaga. Pag alis, kailangan ko kasi asikasuhin yun dahil ngayon nagagamot. Wala na. Pag tulog ako uli, wala na yung anak ko lalaki at saka yung asawa ko. Asawa ko nagtinda na pala. Kasi ang tinda ko mamaya pang gabi. Ganun talaga guys, pag maghanap buhay, kailangan talaga tiyaga, sikap. Kasi may nag-aaral pa sa aking bunso. Yung bunso ko nag-aaral pa kasi. Kaya kailangan namin magsikap. Kasi kahit makabili man lang kami ng bigas, tuyo, man lang, kahit ulam. Ang bigas na pagkataas na, problema ko nga yung bayad ko sa kuryente dahil wala na akong pasok. Dahil huminto muna akong pumasok. Sabi ko, paano ko kaya makuha yung pambayad ko ngayon sa kuryente? Sabi ko, wala na akong pasok. Bala ko na naman pumasok. Kasi nga, medyo okay na yung anak ko. Titingnan ko muna yung paggamot ng anak ko sa Lunes kasi kailangan niya maggamot sa Lunes sa center. Kasi mahal yung gamot niya sa baga. Kasi yung unang nagpagamot siya, dinala ko sa doktor, sa private. May pinost ako na na video sa kanya. Kailangan niya maggamot. Mayroon siyang pneumonia kasi sa baga. Ang gamot kasi sa baga napakamahal. Kailangan ko dalhin siya sa center kasi meron naman ditong sa center na libreng gamot sa baga. Sa yung ng City Hall. Kaya kailangan ko siya dalahin na lang dyan sa center. At least libre ako ng gamot niya. Mahal kasi masyado yung gamot niya sa center. Kung bibilihin ko, mahal masyado. Hindi ko kakayanin. Kaya magtiyaga na lang muna ako sa center. Kasi meron namang gamot dito sa center na kailangan. Kaya lang, pag sa center kasi, magbalik-balik ka. Tuwing umaga kasi hindi nila binibigay yun ng buo. Kailangan kasi yun, binibigay dapat yun ng buo. Binibigay nila yun ng buong 1 week pag naka-umpisa ka na maggamot na kaya mo nang iinumin mag-isa sa araw-araw. Doon, pupunta ka sa center, araw-araw. Ngayon, araw-araw isa. Pag medyo mga 1 week na or 2 weeks, nagagamot, binibigay na nila mga 1 bulan, nagamutan nila para hindi ka na pabalik-balik. Ngayon, punta ka muna ng center. Kaya lang, araw-araw ngayon. Kaya hindi ako makapasok muna kasi ang gamutan niya, obligado ka talagang ipagamot mo siya sa baga dahil ubo ng ubo. Siguro nga nagsusugat na yung lalamunan niya kasi kauubo ng kauubo. May lumalabas na dugo. Hindi naman dugo na galing sa baga niya siguro yung kasi iba yung dugo Parang yung dugo niya. Hindi naman dugo na dugong marami. Yung parang lang sa itlog. Kaya nag-alala na rin ako dahil tinanong ko nga yung doktor kung anong sakit yung sa baga na yan, pneumonia or TB. Sabi ng doktor, sagot ng doktor, hindi yan TB, pneumonia lang, sabi niya ganun sa akin. Tapos, kailangan niyang magamot talaga, sabi niya ganun sa akin. Kung hindi yan siya magamot, lalala yan, mapunta sa TB. Yung yung sakit. Kailangan ko talagang mag-obliga dahil nga, sino namang magulang na hindi mo obligahin yung paggagamot sa anak. Kailangan mo talagang
mag-ano sa gamot ng anak kasi hindi ko kakayanin kung bibilihin ko yung gamot sa baga na super mahal yung gamot na yan. Kaya pagtsatsagaan ko muna dito sa center dahil meron naman dito sa amin libre sa center. Kaya stop muna ang pasok ko ngayon. Bala ko naman kung medyo okay na yung gamutan niya, kung binibigay naman na araw-araw yung gamot na marami, siguro makakapasok na ako. Isa-isa hindi ako makapasok talaga. Kasi obligado talaga akong papasok kasi meron naman kaming hanap buhay. May paninda yung mister ko, mga dibuti, mga cook, RC, Red Horse. Ang problema, kung doon ko ibabawas lahat, mauubos ang puhunan namin. Kailangan talaga meron din akong itutulong sa kahit makabayad man ako sa kuryente, sa wifi, allowance namin araw-araw sa pagkain. Kailangan talaga sa akin yung kukunin. Tapos hindi sa asawa ko kasi kung doon ko kukunin sa asawa ko sa araw-araw na rin paggastos, ubos yung paninda namin. Baka wala pang 2 linggo maubos na yung paninda. Kaya sa ngayon, tsaga muna akong konti. Mga 1 week siguro. Siguro makakuha na ako ng gamot na medyo pag 1 linggo niya. Sa ngayon, umpisa niya sa Lunes, malalaman ko. Kasi balik ako sa Lunes, dalahin ko yung x-ray niya. Nag-sputum kasi siya ng plema. Kailangan niya talaga magamot, sabi ng nurse. Nagamot na rin yan siya dati, ganyan din siya dati. Kaya lang, bumalik na naman yan siya ng ganyan. Bumalik na naman yung sa baga niya. Dahil nga yun, pag naligo 1 oras, halos magdadalawang oras maligo. Lalaki yan ha. Di ko alam kung bakit ganyan siya maligo. Magbabad yan siya maligo guys eh. Kaya, tigas ang ulo, hindi ko mapagsabihan. Kasi malalaki na nga sila. 20 years old na eh. Hindi na dapat, alam nila dapat yung tama at mali. Pero, ang tigas ng ulo. Hindi ko, na-stress ako lalo sa kanila. Kung hindi mo pagtyagaan, siyempre mga anak natin eh, kailangan natin magtyaga sa kanila. Kaya guys, hanggang dito na lang yung kwento ng buhay ng pamilya ko, no? Kaya, lalo na doon sa bunso ko. Salamat guys. At magandang umaga sa inyo lahat. Like and share, subscribe please. Hindi ako guys makapag-live agad kasi nga nagluloko yung wifi, lalo na yung cellphone ko nagluloko guys. Kaya maraming salamat po. Thank you very much. Like and share, subscribe, comment, paki-share po, please lang. Thank you. Bye-bye.